Nagsisimula ang kwento sa pagpapakilala kina Ethan at Emma na nasa isang kotse at balisang nagmamaneho patungo sa ligtas na lugar habang ang balita sa radyo ay nagbabalita ng nakamamatay na virus na mabilis na kumakalat. Pinayuhan ng tagapagbalita na maghanap ng masisilungan. Habang pinag-uusapan nila kung paano mararating ang destinasyon, bigla silang naaksidente. Kinaumagahan, nagising si Ethan ngunit tila matagal na ang lumipas. Natagpuan niya ang sarili sa halos parehong sitwasyon ng isang bagong aksidente. Lumabas siya ng sasakyan sa passenger side. Nakakita ng bakas ng dugo na tila kay Emma, at nagsimulang tawagin ang pangalan nito habang nag-iikot sa lugar. Wala siyang narinig na sagot habang ang paligid ay nagpapakita ng mga nakakatakot na pangyayari, mga abandonadong bahay at sirang sasakyan sa mga kalye, na tila matagal ng ganito. Sa mga bubong ng mga bahay ay may mga nakasulat na panawagan ng tulong. At sa di kalayuan ay makikita ang isang malaking eroplanong komersyal na bumagsak sa gilid ng isang burol. Habang patuloy na naghahanap, nakakita si Ethan ng paparating na truck at sinubukang pahintuin ito. Ang lalaking nasa likod ng truck ay armado at tinanong si Ethan kung naliligaw siya. Sinabi ni Ethan na hindi, at ipinaliwanag na nagising lang siya roon at hindi niya alam kung nasaan siya. Biglang itinutok ng lalaki ang kanyang baril kay Ethan, ngunit bago makaputok, may ibang tao na bumaril mula sa di kalaywang lugar. Dahil dito, sumabli ang lalaking nasa truck sa kanyang putok kay Ethan, na mabilis na nagtago sa likod ng pader habang sunod-sunod siyang pinagbabaril. Kalaunan, napatay din ang lalaki pati ang driver ng truck. Nakahinga ng maluwag si Ethan nang makitang bumagsak ang mga taong nagtangkang pumatay sa kanya. Ngunit hindi nagtagal, lumitaw ang misteryosong taga-baril na si May at nilapitan ang mga bumagsak na kalaban at tinapos ang isa. Sinabi ni May kay Ethan na hindi siya dapat nag-iisa sa labas. Habang sinusubukang i-activate ang ilang mekanismo sa truck, sinubukang ipaliwanag ni Ethan ang nangyari sa kanya, ngunit humingi si May ng tulong sa kanya. Habang sinusubukan nilang buhatin ang katawan ng lalaki, nawala ng malay si Ethan. Nagising siya sandali at nakita ang sarili na dinadala sa likod ng truck. Ngunit muli siyang nawala ng malay at nagkaroon ng panaginip kung saan hinayla si Emma palayo. Nagising si Ethan sa isang kama sa loob ng isang kwarto at agad na tinawag si Emma. Dumating siya sa kusina at nakita muli si May na nagtanong kung ano ang naaalala niya. Sa hirap, naalala ni Ethan na sinusubukan niyang makarating sa isang lugar kasama ang kasintahang si Emma. Hindi na maalala ni Ethan ang iba pang detalye at nagulat sa nangyari sa mundo nang makita ang mga news clippings sa dingding. Ipinaliwanag ni May na lahat ng ito ay naganap ilang taon na ang nakalipas at sinasabi ng mga siyentipiko na ito ay paraan ng kalikasan upang ibalanse muli ang lahat sa pamamagitan ng pag-aalis ng mga tao. Ginagamit ni May ang solar energy sa lugar na yon, ngunit biglang nagkaroon ng aberya. Lumabas si May upang tingnan ito at sinabihan si Ethan na manatili at huwag mag-alaw ang anuman. Salungat sa sinabi ni May, lumabas si Ethan at nakita na sila ay nasa isang farm na may kahangahangang tanawin. Nang naglibot siya, nakakita siya malapit sa kwadra ng isang bungunang tao na puno ng sapot ng gagamba at nakakagulat na gumagalaw. Natakot si Ethan at sinubukang babalaan si May tungkol dito. Ngunit, tila sanay na si May sa presensya ng bandang yun at sinabi, si Myrtle lang yan, na may sarkastikong dagdag na maayos lang ito basta't huwag lumapit. Habang binabaliwala ang kakaibang eksenang ito, napansin ni Ethan ang mga lumang solar panels na nasa lugar ni May. Mukhang may alam siya tungkol dito kaya humingi siya ng pahintulot na tingnan ito. Natukoy ang problema, at mabilis itong inayos. Gayunpaman, halos nawalan siya ng malay ulit. Ginawa niya ang lahat para hindi magpakita ng masamang reaksyon sa lifestyle ni May. Ngunit hindi niya naitago ang pagkagulat nang hilahin nito ang isang patay na possum mula sa bitag at sinabing magiging masarap ang hapunan. Pagpasok sa bahay, nilock ni May ang maraming kandado sa pinto at sinabihan si Ethan na huwag makialam sa paligid dahil puno ng bitag ang mga kwarto. Nagsimula si Ethan magtanong kung anong uri ng mga bitag ang naroon ngunit naputol siya nang mabilis na inilabas ni May ang kanyang baril at itinutok sa kanya. Lalo siyang nagulat nang ibigay ni May ang baril sa kanya at sinabing iputok ito. Ngunit tumanggi si Ethan. Pinuri siya ni May dahil tama ang naging desisyon niya. Ipinaliwanag na may mga patibong din sa baril dahil kapag nabaril ito habang naka-expose ang pulang bahagi, malalagay siya sa alanganin. Matapos ang hapunan, nagpasalamat si Ethan kay May sa pag-aruga at sinabing kailangan na niyang magpatuloy sa paghahanap sa kanyang kasintahan. Ngunit ayaw ni May na umalis siya ng walang bayad kaya humiling siya ng tulong sa pag-generate ng enerhiya gamit ang isang pedal bike. Habang pawis na pawis si Ethan sa pagbibisikleta, nag-relax si May at nagpatugtog ng plaka sa phonograph. Nang mabanggit ni Ethan si Emma, mabilis siyang pinutol ni May at inanyayahang sumayaw. Nahihiyang tumanggi si Ethan ngunit lalo siyang nagiging hindi komportable. Sa likod ng matibay na panlabas ni May, naging malinaw na siya ay nag-iisa at naghahanap ng kasama. Sa tuwing sinusubukan ni Ethan na umalis, nagmumungkahi si May ng ibang gawain. Nang maglaon, sinabi ni May na hindi siya makakalabas sa gabing yon dahil delikado.
kaya't nag-alok siyang tulungan siya kinabukasan sa paghahanap kay Emma. Dinala ni May si Ethan sa guest room at nang makatulog siya, nagsimula siyang mag-isip tungkol kay Emma, na maaaring nag-aalala na sa kanya. May mga malabo pa ring alaala si Ethan at tila may mga nagbabalik sa kanya sa di malinaw na mga tagpo. Binaliwala ni Ethan ang babala ni May at nagpasya siyang nakawin ng truck upang magtungo sa cabin na pinag-usapan nilang magkasintahan. Habang naglalakbay, halos mawalan siya ng kontrol at napagod, ngunit nang marating niya ang lake, tila nawalan siya ng malay sandali at nagising sa harap ng cabin. Nabutas niya ang isang bintana para makapasok at nagsimulang maghanap, ngunit ang nagpakita ay hindi si Emma kundi si Jolene. Kasama ang batang si Sam, mabilis na itinutok ni Jolene ang baril kay Ethan, na nagpatapo ng crowbar. Sa sandaling yon, narinig nila ang mabibigat na hakbang, at isang kakaibang nilalang na parang kalansay na natatakpan ng lumot ang sumulpot. Tinulungan ni Ethan si Jolene na isara ang pinto, ngunit nasira ang isa pang bintana at nahawakan ng nilalang si Jolene. Sa huli, sinubukan ni Ethan na gamitin ang baril ngunit walang bala ito. Gumamit siya ng martilyo at hinampas ang nilalang hanggang ito ay bumagsak. Ngunit sa pagdaan ng oras, napatunayan ni Jolene na hindi basta-basta natitinag ang mga nilalang na ito. Nang sumapit ang gabi, binantayan ni Jolene si Ethan ngunit nagbabala na papatayin siya kung siya ay magdulot ng panganib. Habang natutulog, nanaginip si Ethan ng mga bangungot tungkol kay Emma. Nang magising siya, tumambad ang trahedya, nakalugmok si Jolene sa dagwang sahig. Sa labas, nakita niyang may isang pulang buhok na babae na kumakain ng bangkay, at nagbalik si May na handang lumaban ulit. Sa kabila ng pagbabalik ng mga bangungot, natuklasan ni Ethan ang simbolo mula sa birdhouse na may kahulugan sa kanyang nakaraan. Habang nagbalik si May, patuloy na nagiging pira-piraso ang mga alaala ni Ethan, at sa isang cellphone na nasa bundle, nakita niya ang isang video ni Emma. Nasa likuran si Ethan, natutulog, habang umiiyak si Emma at sinasabi na lumalala ang kanyang amnesia. Sabi ni Emma na nagbago na ang mundo at nag-iba na ang mga tao, pero sa oras na ibibigay na niya ang isang mahalagang payo, namatay ang baterya. Sumigaw siya sa inis, at nakiusap si May na tumahimik siya dahil ang sobrang ingay ay maaaring makakuha ng atensyon ng mga nilalang. Sabi niya na mayroon siyang phone charger sa bahay niya at iminungkahi na sumama siya. Hindi pinaghihinalaan ni Ethan ang imbitasyon o ang katotohanan na bigla siyang lumitaw sa cabin dahil sa totoo lang. Hindi niya maalala ang pagmamaneho ng truck papunta sa cabin. Nang pinuri niya ang sasakyan na parang hindi pa niya ito nakita, sinabi ni May na hindi niya ito magagamit ngayon dahil may tanga na nag-iwan ng baterya na nakabukas. Wala na siyang magagawa kundi magbisikleta pauwi kaya yumuko siya para kunin ang bisikleta at nahulog ang salamin niya sa lupa. Nakita niya na basag ang lente, kaya napamura si May at sinabing kailangan niyang pumatay ng maraming tao para makuha ang salamin na yon. Hindi sigurado kung biro yon. Sinubukan ni Ethan na makipag-usap ng maayos sa estranghero at ipinaliwanag na mayroon siyang amnesia. Sumagot si May na alam na niya yon, na nagbunyag na kilala na nila ang isa't isa. Pagkatapos ng ilang kilometro sa bisikleta, naglakad sila sa huling bahagi ng daan at nadaanan ng ilang zombie sa iba't ibang antas ng pagbabagong anyo. Sinubukan ni Ethan na magbukas ng usapan at tinanong si May kung siya ay may asawa. Hindi ito sinagot ni May, at sinabi lamang na patay na ang kanyang kasintahan. Pagdating sa lungsod, biglang huminto si Ethan sa harap ng gasolinahan na madalas niyang mapanaginipan. Pagkatapos ay nakita natin na ang harapan ng establishmento ay nagbalik sa kanyang alaala. Nakita niya ang sarili na dumating kasama si Emma at sinabi na poprotektahan niya ito. Nang bumaba sila ng kotse, hindi niya napansin na may zombie na papalapit hanggang sa sobrang lapit na nito. Sumigaw si Ethan para babalaan siya at hindi tumama ang unang putok, ngunit napatumba niya ang nilalang sa pangalawang putok. Tila nagulat si Emma sa kanyang kabayanihan at medyo nasaktan siya sa reaksyon nito. Pagkatapos ay hinawakan ng zombie ang kanyang braso at biglang naputol ang alaala. Iniisip na muling nag-reset ang kanyang alaala. Nagpakilala ulit si May, pero sinabi niyang naaalala niya siya at nagkunwaring nadapa para itago ang kanyang panghihina. Bumalik sa morbid na bahay. Pinaghihinalaan ni May na may mali at humingi ng katahimikan. Sumigaw siya ng banta habang may baril, at natagpuan niya ang isang lalaki sa bakuran na nagpakilala bilang Tom. Naghahanap ng kanyang asawa at sinabing tatanggap siya ng anumang tulong. Kinuha ni May ang kanyang baril at pinakita na hindi siya nagtitiwala sa mga estranghero, ngunit nag-alok ng pagkain kapalit ng tulong. Nagpalipas ng hapon ang dalawang lalaki sa pagputol ng kahoy habang naghahanda siya ng pagkain. Palaging nakabantay sa bintana. Nang magkaroon ng pagkakataon, nagsinungaling si Tom na kailangan niyang magbawas at pumunta para kunin ang pangalawang baril na itinago niya. Nag-alok si May ng lemonade sa kanyang mga katulong bago anyayahan silang pumasok. Habang naghuhugas ng kamay si Tom, sinabi niya kay Ethan na sabihin na hindi siya gutom. Hindi niya maintindihan kung bakit, pero mas piniling sumunod at itinago ang kanyang pagkatunaw ng tiyan.
Ipinakita ni Tom ang litrato ng kanyang asawang si Fran na nawala habang naglalakbay sa lugar 10 araw na ang nakakalipas. Ang huling sinabi nito sa kanya ay nakakita siya ng isang bahay na katulad ng ito. Habang nakikinig sa lalaki, nakaramdam ng pagkahilo si Ethan at nawala ng malay. Ginamit ni Tom ang pagkakataon para tutukan si May ng baril at kunin ang kanyang armas. Nanatiling kalmado si May kahit na inatake siya, na pinagmamasdan ang epekto ng pampatulog na inilagay niya sa nilagang pagkain. Nang magsimulang bumagal ang kilos ni Tom, napagtanto rin niya na naloko siya at binilisan ni May ang proseso sa pamamagitan ng isang suntok sa kanyang ulo. Ilang minuto ang nakalipas. Nagkamalay si Ethan at napansin na wala siya sa paligid ngunit narinig ang boses nito na nagsasabing babalik siya agad. Ngunit nakita rin niya na bumukas ang pinto at may 2 armadong tao na pumasok. Sinubukan ng isa na gisingin si Tom. Tinatawag ang kaibigan sa pangalan at sinenyasan si Ethan na manahimik. Bumalik si May na may dalang hiringgilya ngunit agad siyang inagaw ng mga intruders at itinali sa isang upuan. Sinabi niya na siya ay diabetic at nanumpa na insulin ang ituturo, pero walang naniwala. Nagkamalay si Tom. Tinawag ang mga kasamahan na Fox at Wolf at inihayag na hahanapin niya ang buong bahay para patunayan na naroon si Fran. Binalaan niya si Wolf na ang bihag ay mahirap pakisamahan. Sinamahan ni Ethan si Tom sa paghahanap, at sinubukang kumbinsihin ni Tom na may ginawa si May hindi lamang kay Fran kundi pati na rin kay Emma. Sa sala, tinanong ni Wolf kung ano ang nasa barn, at sinabi ni May na lupa lamang yon. Nakita ang pagkabalisa sa kanyang mukha. Nagpasya si Wolf na tingnan ito. Bagamat mahina at litong-lito, hindi naniniwala si Ethan sa teorya ni Tom hanggang sa makita niya ang kwintas ni Emma sa sahig ng silid. Galit na galit. Bumaba si Tom ng hagdan, dala ang isang malita at itinapon ang mga laman nito sa mesa. May mga card, wallet, dokumento, at iba't ibang gamit, isang koleksyon na imposibleng pagmamay-ari ng iisang tao lamang. Parang resulta ng matagal na panluloob. Ang iba't ibang pares ng salamin ang nagpapatunay na hindi siya nagbibiro nang sabihin niyang kailangan niyang pumatay para makuha ang mga iyon. Tapos tinawag ni Fox ang pansin ni Tom sa kwintas ni Fran na kabilang sa mga gamit at labis siyang nalungkot. Sa sandaling yon, lumapit si Ethan na may dalang baril at hiniling kay May na sabihin ang totoo tungkol kay Emma. Sinabi niyang matagal nang patay ang babae pero hindi niya ito inaako. Nagpasya si Fox na sumama kay Wolf na winawasak ang kandado ng barn gamit ang palakol. Pagkapasok niya, nakita niya na ang lugar ay ginawang parang ospital at nakilala ang pasyenteng nakaretay doon, isa sa kanyang mga kaibigan na nawala rin at ngayon ay wala ng isang braso. Samantala, nabigla si Tom nang marinig na may amnesia si Ethan at tinanong siya kung naaalala pa ba niya kung paano niya nabali ang kanyang braso. Napilitan si May na sabihin ang totoo at ipinaliwanag na namatay na rin si Ethan. Sa sandaling yon, tumakbo palabas ng barn si Wolf upang balon si Tom ngunit nadapa siya sa isang bitag. Nagdulot ito ng pagsabog at bumagsak ang kanyang katawan sa tabi ni Myrtle, na mabilis na nagsimulang kainin siya. Nang mapansin ni Tom na wala na ang kanyang mga kasama, nagpasya siyang tapusin na si May ng tuluyan. Ngunit hindi niya namalaya na ang baril na hawak niya ay kay May. Tumama ang putok at naputol ang braso ni Tom. At sa parehong paraan, nagiba ang mga mata ni Ethan tulad ng kay Myrtle. Nagkaroon ng pagbabago sa kanyang mga mata at sumugod siya kay Tom at kinain siya habang pinalaya naman ni May ang sarili mula sa upuan. Ilang minuto ang nakalipas. Nagsimulang masama ang pakiramdam ni Ethan at pinalubag-loob siya ni May sa isang mapagmalasakit na tono. Sinasabing hindi niya maaalala ang anuman nito. Nakita natin ang katotohanan ng kanyang mga salita kinabukasan. Nang magising si Ethan at hindi man lang siya nakilala, sinabi lamang ni May na paubos na ang pagkain kaya kailangan nilang lumabas upang mangaso. Nakaramdam ng hilo si Ethan pagbangon mula sa kama at isa na namang alaala ang bumalik sa kanyang isip. Naglalakad siya kasama si Emma papunta sa bahay ni May, na noon ay mukhang mas maayos pa. Ang lalaking nasa unahan na nagpuputol ng kahoy ay ang parehong lalaking laging lumilitaw sa mga bangungot ni Ethan, siya si Kai. At binalaan niya ang mga bisita na ang kanyang anak na si Caroline ay nasa veranda na may nakatutok na baril sa kanila bilang pag-iingat. Ipinaliwanag ni Emma na nagkaroon sila ng aksidente sa daan at nakiusap ng masisilungan o kahit kaunting pagkain. Pumayag si Kai na tumulong ngunit pagkatapos lamang masigurong hindi nahawahan ang mga bisita. Mabilis ang inspeksyon at hindi niya pinaghinalaan ang nabaling braso ni Ethan. Kinausap niya ang kanyang anak at inulit ang kasabihang pamilya na nagtuturo na magtiwala lamang pagkatapos magmasid. Naibulalas ng anak na mahalaga ito dahil sa nangyari sa kanyang kapatid na si Bobby. Ngunit hindi ito pinansin ng ama. Napagpasyahan niyang patuloyin ang magkasintahan at nag-usap silang tatlo sa sala. Ipinakita ni Kai na siya ay isang relihiyosong tao na may matibay na pananaw. Hindi niya gusto ang teorya na ang virus ay isang paraan para mabawi ng kalikasan ang pag-aari nito. Sa isang mas konserbatibong pananaw, naniniwala siya na ito ay isang senyales mula sa Diyos na kailangang bumalik ang tao sa mga pangunahing bagay tulad ng pananampalataya at pamilya. Nang matapos ang alaala,
Nasa labas na ng bahay si Ethan na tumutulong kay May sa pangangaso. Tinitigil niya ang kanyang kaliwang braso at napansin ang kulay ng pusong nakaguhit sa cast. Dumaan sa isip niya ang ilang katulad na imahe kung saan laging pula ang puso, at sa ilan sa mga ito ay may mga marka ng pagbibilang sa ilalim ng guhit. Ngayon ay berde na ang puso at nasa 20 ang bilang. Nang marinig ni May ang pagkok ng baril ni Ethan, binalaan siya nito na mali ang kulay ng puso. Nabigla siya nang sumagot si May na ubos na ang pulang tinta. Napagtanto niyang nangyari na ito ng maraming beses. Ang totoo ay kinagat si Ethan sa braso noong iniligtas niya si Emma, at iyon ang dahilan kung bakit may cast ang braso niya. Sinabi ni May na tumitigil ang proseso ng pagkakahawa tuwing siya ay kumakain, na pumipigil sa kanya na maging isang clan. Bumalik ang isip niya sa sandaling tinanggap sila ni Kai, at nakita natin na ang kanyang asawa ay hindi si May kundi isang babaeng nagngangalang Sarah. Nang magsimulang hindi maganda ang pakiramdam ni Ethan, gumawa ng dahilan si Emma para dalhin siya palayo habang nagdarasal ang pamilya sa itaas. Sinabi niya sa kanyang kasintahan na maging matatag at nangakong hinding-hindi siya iiwan. Bumalik siya sa mesa mag-isa at nagpasalamat sa pagtanggap nila. Ngunit tinanong ni Kai ang kanyang asawa na samahan ang babae palabas at ipinakita na may dala siyang baril. Nagulat si Sarah at nagprotesta bago sumunod. Habang papunta sa pinto, sinulyapan niya ang hagdan. Sinabi ni Kai sa bisita na ilagay ang mga kamay sa mesa at sinabing wala nang pag-asa si Ethan dahil nagpapakita na siya ng mga sintomas ng frontman amnesia. Tinanong niya kung yun ba ang paraan kung paano siya pinapakain. Palaging umaasa sa kabaitan ng mga estranghero nang hindi nito namamalayan. Hindi napansin ni Sarah na umaakyat siya sa hagdan kasama ang kanilang anak sa likuran. Nang makarating sila sa banyo, si Ethan ay lubhang nahihilo at doon lang napagtanto ni Sarah ang malaking pagkakamali niya. Nagulat sa sigaw ng kanyang asawa. Na-distract si Kai ng sandali at sinaksak siya ni Emma ng kutsilyo. Naglaban ang dalawa, at hinampas ni Kai ang mukha ni Emma sa isang plato bago siya itapon sa lupa. Inabot niya ang baril at binaril siya, na siyang naging katapusan ng huling miyembro ng pamilya. Natapos si Ethan sa pagkain sa dalawa pa at narinig ni Emma ang kanyang sigaw ng pagkasuklam, na naaalala kung ano ang itsura ng mukha ng kanyang kasintahan noong araw na yon. Naunawaan ni Ethan na tinupad ni Emma ang pangako na hinding-hindi siya iiwan. Hindi naging madali ang kanyang buhay dahil kailangan niyang kumain araw-araw at hindi maaaring kainin ang anumang nabubulok. Ang ospital sa loob ng barn ay kung saan niya inilalagay ang ilang mga biktima na buhay upang kumuha lamang ng kaunting bahagi tuwing kailangan. Habang tumatanda siya, hindi na siya nakikilala ni Ethan tuwing nagigising, kaya't itinago niya ang tattoo at pinalitan ang kanyang pangalan ng may gamit ang mga parehong titik mula sa orihinal. Naalarma sa natuklasan, sinabi ni Ethan na isa siyang halimaw, ngunit sumagot si May na ang mga tao ang tunay na obsolete, at nanganganib ng maubos. Habang ang mga nahawa ang bagong nangingibabaw na uri, hindi pinansin ang argumento, sinabi niyang kailangan na itong matapos. Pumayag si May, inamin na wala na siyang lakas na ipagpatuloy, ngunit sinabi niyang sinubukan na niya at hindi ito gumana. Mag-isa sa tuktok ng burol, nagpasya si Ethan na subukin ito at napatunayan ang sinabi ni May na katulad ng iba pang mga nilalang. Hindi siya namamatay, kaya nagpasya si May na wakasan ito sa ibang paraan. Hayaan si Ethan na makita siya bilang ang babaeng minahal niya. Buong puso siyang nagparaya. Alam niyang hindi niya mapipigilan ang kanyang mga likas na ugali. Ang binatang nagbago ay kinagat ang kanyang kasama ng walang pagpipigil. At hindi nagtagal, ang magkasintahan ay nagkasama muli. Ngunit sa pagkakataong ito bilang magkapantay,